Crowd on its feet. Irving working on Thomas. Gets around him, up, under, and in! Oh, what a move for Kyrie Irving to tie it at 99. Kyrie Irving, layup king, the master of the body control, the master of the spin off the glass. Look at his concentration. Horford comes over. Wow. Sa basketball, isa sa tinitingnan ko o tinitingnan ng mga eksperto, kundi lakas, yung ball handling skills ng isang player. Yan kasi ang basehan ko na dumaan ng isang manlalaro sa isang sakripisyo bago niya nagawa ang mga iba't ibang klase ng dribble na nakikita natin. Ika nga ng mga nakakarami, talent is built and not born. At pag sinabing crossover, sidestep at kung ano-ano pagkilos, huwag ka nang maghanap pa ng iba na minaster ang larangan ng mga kilos na yan. Nag-iisa lang yan, si Kyrie Irving. Tara't kilalanin natin ang mga laipo-ipong player na ito. Pero bago ang lahat, shoutout muna kay James Bordeaux Jr. na laging nakasubaybay sa atin na siyang nag-request ng topic na ito. Maraming salamat sa iyo. Kyrie Andrew Irving, ipinanganak noong March 23, 1992 sa Melbourne, Australia. May edad ito ngayong 32 years of age at may taas na 6'2". Anak ito ni Dedrick Irving and Elizabeth Irving. Naglaro nga noon ng kanyang tatay na si Dedrick nung nasa kolehiyo pa ito sa Boston University. At nang nagtapos ito ng kolehiyo, lumipat ito sa Australia para paglaro sa Bulleen Boomers na isang team sa SEABL or Southeast Australian Basketball League. Kaya sa Australia nga nakatira ang pamilya Irving habang ang kanyang ama ay naglalaro sa SEABL. Pagdating ni Kyrie ng 2 years old, lumipat na ang buong pamilya sa Amerika. Pero nang tumungtong ng 4 years old si Kyrie, sa kasamaang palad, namatay naman ang kanyang ina sa hinang pagkakasakit. Lumaki nga si Kyrie sa West Orange, New Jersey kung saan lagi siya sinasama ng kanyang tatay sa paglalaro nito sa adult league games. Kaya nakahiligan na din ni Kyrie ang larong basketball. Hanggang isang araw nagkaroon sila ng school trip nang ito ay nasa 4th grade pa lamang sa Continental Airlines Arena na home court ng New Jersey Nets nung panahong iyon. At ipinangako sa sariling maglalaro siya sa NBA. At dahil nga malakas ang koneksyon ng kanyang tatay sa Boston University, madalas nasa Boston itong si Kyrie at kasali ito sa Boston University's Basketball Skills Camp. Na-offeran pa nga ito ng scholarship sa Boston University dahil nga sa galing nito. Pagdating ng high school, ito ay naglaro sa Montclair Kimberly Academy in New Jersey. Nag-average ito ng 26.5 points, 10.3 assists, 4.8 rebounds, at 3.6 steals and became the second 1,000 point scorer in school's history. Sa sophomore year nito, pinangunahan ni Kyrie ang Montclair Kimberly Academy sa kauna-unahan nitong New Jersey Prep B State title. Pagtapos ng taong iyon, lumipat agad ito sa St. Patrick High School sa kadahilan ng nararamdaman daw niyang mas kailangan niya ng malaking challenge. Sa kanyang unang season, pinangunahan nito ang kanyang eskwelahan to its third New Jersey Tournament of Champions title in 4 years. Pagdating ng 2009, Kyrie committed to Duke University para mag-aral at maglaro. Kaya noong 2010-2011 basketball season, Kyrie played with the Duke Blue Devils. Sa kanyang unang 8 laro, ito ay umaverage ng 17.4 points per game, 5.1 assists, 3.8 rebounds, at 1.5 steals. Strong contender nga itong si Kyrie para sa NCAA Freshman of the Year hanggang sa ito ay nagka-injury sa kanyang daliri sa paa habang nasa 9th game of the season. On March 17, bumalik ito sa kanyang unang laro since injury. Nag-advance nga ang kanyang kupunan na Duke sa Sweet 16 of the NCAA tournament pero natalo ito sa Arizona. After nga nila matalo sa Arizona sa NCAA, in-announce ni Kyrie na hindi na niya ipagpapatuloy ang kanyang 3 seasons pa na natitira para maglaro at mag-aral sa Duke dahil magpapadraft na ito sa NBA. Kaya nung 2011 NBA draft, Kyrie selected first overall pick ng Cleveland Cavaliers. Dito ay unti-unting ipinakilala ni Kyrie ang kanyang pangalan na meron na dapat bumuhat sa Cleveland simula nang nilisan ni LeBron ang kupunan. He was named to the 2012 Rising Stars Challenge. He scored 34 points in the game, going 8 of 8 from 3-point range at naparangalang MVP sa Rising Stars Challenge na iyon.
Ng taong ding iyon, iginawad dito ang 2012 NBA Rookie of the Year Award. Nang nagsimula nga ang 2012-2013 NBA season, sa pagbabalik niya coming from injury, na makikita natin noon na nakasuot ito ng black protective mask na tumatak din sa atin, umiscore ito ng 41 points kontra New York Knicks. He became the youngest player sa kasaysayan ng NBA na umiscore ng 40 points sa Madison Square Garden. Mas bata pa nga ito kay Michael Jordan, who did it in 1985. Naparangalan din itong 2014 NBA All-Star Game MVP. On July 10, 2014, pumirma si Kyrie ng 5-year contract extension sa Cavs ng tumataginting na $90 million. Sa kanyang pagpirma ulit sa Cavs, siya namang pagbalik ni LeBron sa koponan. Samahan mo pa ng na-trade din na si Kevin Love dito sa Cavs. As the trio teamed up, they became unstoppable force. On March 12, 2015, Kyrie scored a career-high 57 points. Dalagpasan nga nito ang Cavaliers franchise single game scoring mark of 56 points na ginawa ni LeBron. Pagdating ng 2015, together with LeBron and Love, binuhat nila ang Cavs sa NBA Finals. Pero dahil nga nagkaroon ito ng knee injury sa serye, napaupo ito ng 3 buwan, dahilan para matalo sila ng Warriors sa serye in 6 games. Nang dumating ang sumunod na taong 2016, bumawi ang Cavs sa Warriors sa finals. Bakbakan ng laban ng dalawang koponan. Sa Game 5 nga, umiscore si Kyrie at LeBron ng 41 points bawat isa. Kyrie and LeBron became the first teammates to score 40 points in an NBA Finals game. Humantong sa Game 7 ng serye, Kyrie hit a 3-pointer in few minutes left in the game, dahilan para masungkit ng Cleveland ang kampyonato. Tinapos nga ni Kyrie and the rest of the Cavs ang 52 years drought championship sa maski saang larangan ng sports sa Cleveland. Pagtapos nga ng championship na yun, patuloy ang mga heroics and unbelievable plays ni Kyrie. Dahilan para madala na naman ito sa finals ng Cavs. Pinulaga nga sila ng Warriors sa sering iyon na binigyan agad sila nito ng 3-0 standing. Sa Game 4, Kyrie scored 40 points na ginawa ang lahat wag lang ma-sweep ang Cavs. Pero tinapos din sila ng Warriors in Game 5. After ng seryeng iyon, nag-request si Kyrie ng trade sa kadahilan ng gusto niya magkaroon ng focal point sa team at hindi yung nasa likod lang siya along with LeBron. Kaya makalipas lang ang isang buwan after ng request niyang ma-trade, tinrade agad ito sa Boston Celtics kapalit ng 4 na player. Ganon kaimportante ang isang Irving sa isang koponan na 4 na player ang handang ipalit o bitawan. Sa Celtics nga, patuloy ang pagbibigay ni Kyrie ng magandang numero. Same as before, he's a magician with the ball. On November 20, 2017, he scored 10 of his season-high 47 points in overtime as the Celtics rallied from a double-digit deficit to beat the Dallas Mavericks 110-102, extending their winning streak to 16 games. Halos every game nga of Kyrie in Boston was special, scoring impressive points, pero nabigo nga ito buhati ng Celtics sa finals despite of his impressive performance every night. Pagdating ng 2019, dahil nga naging free agent si Kyrie, pumirma ito para maglaro sa Brooklyn Nets. In his debut game sa Nets, pinatikim agad dito ng pagkatalo ng Minnesota. But despite of that loss, he scored an explosive 50 points, becoming the first player in NBA history to score 50 points or more in a team debut. He became the 7th player in franchise history to score 50 or more in a single game. Lalong napatalinga ang trabaho ni Kyrie dahil naging katandem nito si Durant. At nang dumating nga ang 2021, siya namang pagdating ni James Harden sa Nets. Together with Durant and Harden, may nakatulong si Kyrie sa scoring. Pero sa kasagsagan nga ng COVID-19 pandemic, Nets General Manager Sean Marks announced na hindi pwede maglaro or mag-practice si Irving dahil nga hindi pa ito vaccinated. Sa kadahilan ng ayaw nito magpa-vaccine dahil alam daw nito ano ang makakabuti sa kanya. Pero dahil nga madami ang injured sa team, pinaglaro din ito as part-time player despite of unvaccinated. On October 21, 2021, Kyrie joined the NBA 75th anniversary team na ikinutuwa ng lahat at ng kuponan nitong Brooklyn Nets. Pero kalaunan tinanggal din ito dahil sa vaccine mandate controversy. On March 8, Kyrie scored again a season-high 50 points in 132-121 win over Charlotte Hornets.
He became the second guard in NBA history after Michael Jordan, who would have 50-point games while shooting 75% from the floor. On February 24, 2023, Kyrie requested a trade. Nangyari ang request after talks about a new contract with Nets dahil nga hindi nasunod ang gusto nito. Kaya on February 6, 2023, Nets traded Kyrie along with Markieff Morris to Dallas Mavericks. With Luka Doncic also on the team, they became double trouble ng Mavericks. Kapag lipas nga ng panahon, naging controversial itong si Kyrie. Bukod sa pambihirang paglalaro nito sa NBA, andyan din yung kinilala din itong si Uncle Drew dahil sa isang commercial at pelikula. Napag-uusapan nga din ito dahil sa mga kakaiba nitong paniniwala. Andyan nga yung ayaw nitong magpa-vaccine for COVID at naniniwala itong flat nga ang ating mundo at marami pang iba. Ngayong 2024 nga, ibinuhat na naman ni Kyrie ang isa na namang kupunan na Dallas Mavericks sa finals. Ito nga ang fourth finals appearance ni Kyrie simula tumapak ito sa NBA. From his mesmerizing handles to his controversial statements, Kyrie is a walking headline. Razzle dazzle, uncomparable, Kyrie Irving. To the second quarter.